since Wyoming po tayo, mura din ang gas dito dahil walang tax ng sales tax po yata. Yan mga ka-angel, oh. Tingnan nyo po yung 3.73, 3.98. Tatlo po yung klase nya, oh. Dito wala po to sa Canada eh. So dito tayo, pwede na tayo dito mga ka-angel. Yan. So pwede na. Gas tayo. Hula ho mga ka-angel. Ito naman po ang iuling ko din yung katropat talakwatsa, Kuya JJ. So nito po ngayon tayo sa Jackson, Wyoming. At bibili lang tayo dito sa Target. Yan yung katumbas ng Walmart dito sa US. Dito itlog. Pakalo tayo, tayo noodles. Kasi na-confiscate yung itlog natin sa border kanina eh. Napasok tayo sa loob mga ka-angel. Ito po yung loob niya, oh. Yan. Parang Walmart din mga ka-angel, oh. Hanap tayo ng itlog. Yan, dito pa tayo sa Target mga ka-angel, ha. Magaling siguro tumira mga nagtrabaho dito. Ano mga paninda nila, oh, mga ka-angel, oh. Pala yung frozen mga ka-angel eh. Saan kayo itlog mga ka-angel? Mga karne sila, oh. Mga Walmart din talaga siya. Ito yung itlog mga ka-angel. Ilang itlog nila, $2 lang. Pwede na ito. Pwede na ito mga ka-angel, $2 lang. Bibili na lang tayo ng bago doon sa Sacramento, sa bahay ng tita ng friend natin. Pwede na ito. $2 lang mga ka-angel. Nakahanap tayo ng noodles mga ka-angel. Saan kaya yung noodles? Cherya. May sabaw tayo sa pakulo tayo sa daan habang nagantay ng charging mga ka-angel. Yung mga chicherya nila dito, so mga dito. Tayo dito sa spices nila kung may mga ito. Pagkapareho sa Calgary mga ka-angel, oh. Ito ramen. Siguro pwede ito mga ka-angel, yung ramen ito. Wala nang iba eh. So pwede siguro ito sa puro miso ramen. So pwede ito mga ka-angel. $5 siya mga ka-angel. So pwede na kaysa wala. Ano kung naubos yung mga noodles dito. May pansit canton din. Meron dito sa Calgary mga ka-angel, yun, no? Wala akong makitang Pilipino. Bayad na tayo mga ka-angel. May mga pharmacy din sila doon, no? Kompleto, parang Walmart din. Dasani, mga tubig. Ito, Aquafina, meron sa Calgary to. Yan. Ay, magbayad na lang tayo. Hi! How are you? Good? Good, that's good. Mosta? How good? Oh, that's Spanish, right? Yep. 8 and 18 cents, please. Do you like a pot? That's free? Yeah, Charge. please. Yeah. Charge? No. No? Yeah. So $8 and 18 cents, please. Yeah. Dito yung... I tell you what's on the front. Salamat is the same? Salamat.
No? No, hindi pa rin. Mga lang, bahay na tayo. Nagpumusta siya kanina. Hindi ko ano pala yung second language na dito, Spanish. Angel, balik na tayo sa car. Magpas tayo. Ganda ng view. Sa Jackson, Wyoming po kami ngayon. Yan mga ka-Angel, wala rin silang sales tax dito. Kaya kung magkano na lang yung price na presyo ng bibilhin mo, ayun din yung ito total lang. Yan nakalagay man kayo, no tax. So ayos pala dito mga ka-Angel sa Wyoming. Parang Montana din, parang Alberta mga ka-Angel. Kaya pala mura din ang gas dito. Parang sa Montana, parang sa rin palang sales tax dito. Ayos, magpapagas tayo dito. Kaysa pagpasok natin ng Utah, baka may tax na doon. Kaya makakamura tayo dito mga ka-Angel. So magagas tayo dito sa Maverick mga ka-Angel. Isang sikat din sa US. Gasolinahan. Usually mura dito. Since Wyoming po tayo, mura din ang gas dito. Dahil walang tax ng sales tax po yata. Yan mga ka-Angel, tingnan nyo po yung 3.73, 3.98. Tatlo po yung klase nya. Dito wala po to sa Canada eh. So dito tayo, pwede na tayo dito mga ka-Angel. Yan. So pwede na. Pas tayo. Yung binayaran natin $68 sa 17 gallons. Gumamit po tayo nito. Hindi tayo ng yelo mga. So may Cybertruck doon mga ka-Angel, yun yan yun. Meanwhile, in our universe. Dito pala makikita yung mga mga ka-Angel, yung elk. Wala sa Edmonton. Ayan world's largest elk horn arc. Ayan. So ganyan lang ang buhay mga ka-Angel. Paturtor lang tayo. Hindi na tayo magagawa kung matanda na tayo. Yan, ito yung Upton, Wyoming mga ka-Angel. Yan. Yan. Walang tao. Yan mga ka-Angel. Yan. Mga ka-Angel yung background nyo. Ganda ng bundok sa yan, kakaiba yung bundok din mga ka-Angel. Approaching na po tayo ng mga ka-Angel pala, Utah. So kaya yung mga bundok para may mga nagre-red na rin. Ayan. Hola mga ka-Angel, nandito na tayo ngayon sa boundary ng Wyoming at Utah. So ay Wyoming, doon naman ay Utah. So tuloy-tuloy yung lakwatsa natin at pupunta tayo ng Arizona pagkatapos ito mga ka-Angel. So ayan yung 360 view ng area na ito. Ayan mga ka-Angel, yan. So pupuntahan natin mga ka-Angel yung Salt Lake City pagkatapos dito. So naka-entry tayo ng Utah at stop over tayo sa Salt Lake City. Tignan natin yung asin doon na hindi raw sobrang laki. Kaya tinawag na Salt Lake City. Tapos dediretso tayo sa Arizona, sa Moab. Yan Moab. Tsaka yung mga horse blend po yata pangalan nun. Mga kanyon-kanyon. Mga ka-Angel, idol ko ito. Kaya nagiging lakwatjor na kami kasi dahil sa lakwatsero. So maggagas na naman tayo. Mura dito sa Maverick na naman mga ka-Angel. Tingnan nyo. Yan siya mura lang yung mga sa mga ka-Angel Cybertruck. Cybertruck mga ka-Angel. Marami dito. Ay nako, Cybertruck. Ayun mga ka-Angel, yun. Yan mga ka-Angel, yung hila-hila ng text ng Cybertruck kanina. Yan. Yan yung hila niya. So nag-charge muna siya kanina mga ka-Angel. So ganun. 6.5 hours later. Ito na mga ka-Angel.
10.99. Dito tayo sa USE. Wala sa Canada. 10.99 mga ka-Angel. Mga turista. Dito tayo mga ka-Angel kasi nasa USE tayo eh. Pagka yung mga corona, baka isipin na sa Canada lang tayo. Oh, yan oh, yan oh. Oh, may orange din na ano. Pwede na to. Parang Walmart din siya mga ka-Angel. Parang Walmart din siya mga ka-Angel. Dahil ano, May ID ka? matanda na tayo. Ay ano, dahil bawal siguro ano. Oh my God. My God, napaka-stricto naman. Hi. Hi, how? Kailangan ng ID mga ka-Angel. Scan your shopping card or Kroger Pay. Enter your alternate Tapos ID. wala, no thanks. Your total is 23. We're early in here. If you have coupons, 20 pala siya. otherwise, select your method of payment. Tax na 150 na. Not bad. Meron silang tax dito. So, saan na yun? Okay. Huh? Hindi, could not accept ka. Ay, kailangan i-insert mga ka-Angel. Usually mga ka-Angel, ano? Usually mga ka-Angel, di pa inapayagan pagka foreign card. Kaya kailangan i-insert yung PIN number. Remember to take your receipt. Thank you. Ayo, mga ka-Angel, at magre-relax tayo mga ka-Angel. Magre-relax tayo. Shout out Team SK. Oh. One eternity later. So, yun mga ka-Angel, at yun yung pag-travel namin sa US. At hindi ako nakapag-upload pala mga ka-Angel. At yung mga ilang araw akong hindi nag-upload, may in-upload ako siguro 2 yata while nasa US kasi super busy. At halos this oras na kami nakakarating sa hotel. At ang ginawa po kasi namin mga Angel, on the spot our booking. Kasi po based sa naging experience namin sa Washington last time, ay yung binook namin, for example, papunta kami ng shuttle. At ang binook namin is shuttle. Kailangan naming habulin yung kahit pa this oras na kami, ay kailangan namin pumunta ng shuttle kasi doon kami nakabook. So siyempre pag nag-travel kami, may stop kami, magpipicture sa mga tourist spot. Kaya in that case, kailangan namin talagang mag-drive. Ayaw namin na hindi, kailangan namin pupuntahan talaga kung saan kami nakabook. So in that case, mahirap maghabol dahil lalo pagka oras na. Kaya nga ang ginawa namin, hindi na muna kami nag-book. So kung saan kami papadpad at abutan ng gabi, kung saan malapit na city or may mga available na hotel doon sa area namin, ay doon na lang kami nagbo-book. So usually ang ano naman yan, usually pagka mga yung mga price na is although may mga promo especially pagka early booking, but na-observe ko po ay hindi naman po ganong kamahalan yung mga on the spot na booking, yung mga yung mga talagang the same day booking. Kasi yung mga hotel na gustong maka-sold out sa araw na yun ay parang binababaan na lang po yung mga price nila para at least instead na hindi ma-accommodate yung room sa araw na yun, ay binababa na lang po yung price para at least kahit paano kumita pa rin sila, instead of na hindi walang kukuha dun sa room na yon. So ganoon naman, okay naman as long as na maraming mga hotel, it's okay sa area, especially pagka city, kasi usually marami namang hotel yan. Usually na-observe ko binababaan nila yung price on the same day para ma-sold out lang.
So usually ganun na awa ng Diyos nakasurvive at meron namang mga ganun, nagsisale talaga sila pagka although may in some cases yung mga gusto nyo talagang hotel na lahat ng amenities ay lahat po ng mga like for say free continental breakfast, mga ganyan, in some cases baka wala na yung mga ganun, ma-sold out na. Pero usually naman pero excuse me, ito bang nakaraan mga angel halos lahat ng hotel ay may complimentary breakfast, may swimming pool pa mga angel. Isa lang yung nakuha namin na walang free breakfast sa Nevada nung pauwi na kami dahil merong regulation sa area na yon na lahat ng hotel ay hindi nag-o-offer ng free breakfast. Meron silang free coffee, free juices, but food is wala. So sa area lang po na yon. Kaya naintindihan na namin kasi ganun yung ewan ko, baka sagaling as an additional well, hindi ko alam yung exact reason, but maybe para at least makabenta siguro yung mga restaurant na nandun sa area na yon. So doon lang sa place naman na yon sa Nevada, not all. So yun lang yung hotel na walang free breakfast, but it's okay dahil meron naman kaming pwedeng lutuin sa nabaon namin, kaya okay lang din. Kaya ginawa na namin mga angel, meron sa KFC kami, doon na kami kumain ng breakfast. Tsaka mura lang din naman, hindi naman at least may iba rin naman. So yun ang ano namin, naging busy dahil oras na kami, talagang long hours yung mga pinupuntahan namin na tourist spot. Kaya hindi ako nakapag-video o nakapag-upload. At saka yung connection excuse me, yung connection mga Indel, may pagka nasa yung mga like sa mga disyerto, mahirap din yung mga parang dito sa Alberta pagka nasa bundok ka rin, mahirap din yung signal. At saka kung wala rin po kayong unlimited data roaming, pagka na-reach nyo po yung gig, babagal na po yung connection nyo. So kailangan mas maganda talaga kung may unlimited data roaming kayo, instead of paying $13-14 per day, mas makakamura kayo. So tanungin nyo po mga angel yung network provider ninyo kung may unlimited data, kung ta-travel ng US, para ganun yung gawin yung plan. Kasi pagka mahilig po kayo sa travel, hindi talaga maiwasan mag-travel sa US kasi just close, very close po sa Canada, kapitbahay lang po natin yan. So buti na lang po mga angel yung provider namin nakapromo, may promo sila para sa plan ko. Excuse me, kaya lahat po ng line namin is na-avail yung promo na yun na unlimited data roaming, unlimited call and text to Canada, US, and Mexico wide, mga angel. So unlimited lahat yun at na-avail namin. At nagbawas pa siya ng $2 mga angel, hindi siya nadagdagan. So which is very very good dahil expected ko dadagdagan siya, hindi. So matagal na rin po kasi akong subscriber o parang customer nila, kaya binigyan ako ng promo na ganon. So na-avail lahat ng line namin. Kaya no, at that time unlimited, nakakapag kayo naka GPS ako, hindi ko pinapatay yung data ko that time kasi unlimited naman siya. Hindi rin siya pumagal mga kanya, unlike experience ko nung mga first US store namin na nagbabayad ako ng $13-14 a day for every line, ay bumabagal na siya pagka na-reach mo yung gig na yung may gig kasi na mabilis siya. Pagka na-surpass mo na yon, may internet ka pa rin pero mabagal na siya. So yun yung naging experience namin, which is ngayon is na-avail namin ngayong unlimited na yon. So tanungin nyo mga angel, tanungin nyo sa plan ninyo kung you have a promotion, they have promotion or na plan para sa ano nyo na unlimited data pagka nasa US, Mexico or Canada kayo, call and text as well, or even outside not only North America, maybe some countries in the Europe, something like that. So tanungin nyo lang mga angel. At sayang din yon, yung mga $13-14 a day. Mabilis ang bayad nun pagka a day po ang bayaran. At least po pag unlimited monthly yon ay kasama na sa plan yon.
So at saka one more thing, yun nga, yung signal. Kaya yun, hindi ako masyadong naka-upload. Nakakaroon lang kami ng magandang network pag nasa hotel. But this oras na kami dumarting, tapos early check out. Kaya ganun mga ka-angel. Kaya pero nakakuha tayo ng mga videos at sinave na lang natin sa mga sa laptop or dun sa flash drive. So i-upload natin yan mga ka-angel. Baka hindi ko na siya ma-in order when we start going to US. Baka may mga kumbaga baka may pang 4th day na-upload ko sa first day, mga ganun. So pagpasensyaan nyo na kung hindi siya na in order mga ka-angel, dahil sobrang daming video, para at least ma-upload ko na lang. So yun, yung mga ito yung video namin na nakuhanan ko sa isang cellphone. At dinagdagan ko na lang po ng ending ng ganito mga ka-angel. At least masummarize natin yung mga pangyayari na yun. At take note mga ka-angel, yun na nga, sa state po ng Wyoming, maganda po mag-tour din yan. Aside from being having a beautiful landscape or bundok, at saka yung Yellowstone mga ka-angel, which is very 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 beautiful. Kasi geyser, yung parang ugat ng vulkan, may hot spring, gano'n. So aside from those things, ay about sa mga tax at saka yung mga presyo pag bumili mag grocery po kayo, ay not bad mga ka-angel, dahil almost Alberta style po na one tax. O may tax man in some things, but pagdating po sa mga groceries, gano'n, mga gano'n, is exempt po yata sa tax nila. So if I'm not mistaken, meron silang I think 4 to 5% tax din sa sales tax. But there are some things na except po doon, like sa groceries na bumili po ako ng itlog, walang tax. Kung ano yung presyo ng itlog, yun lang po yung binayaran ko mga ka-angel. Kaya which is very good. Kaya mura din po yung gas doon, especially po sa Montana mga ka-angel. Montana din, mura din doon. Parang wala din po silang sales tax yata. At saka maganda mag-retire sa area na yon. At hindi nila tinataksan din yata yung mga retired, yung benefits po sa retirement. Yun. But those states are Alberta is more progressive. I mean, the economy, Alberta is still having the higher gross domestic product compared to with those states. But pagka yun kung sa places, almost Alberta rin mga ka-angel yung may offer nila kasi maganda. At maganda mag-camping mga ka-angel, very close to Alberta. And like I said, yung mga taxes, yung mga bibilin, yung mga gas, gasolina, groceries, which is very okay, almost same lang din yung babayaran mo like sa Alberta. Ang pagkakaiba na lang po siyempre yung conversion na lang po ng US dollar to Canadian dollar, which is I think if I'm not mistaken, 1 US dollar is equivalent to 1.3 more or less Canadian dollar. So yun na lang po yung magbabari. Doon na lang po siya sa conversion na lang po. But pagka hindi mo siya i-convert, parang ganun lang din yung presyo, yung sa mga groceries nila. So which is very okay mga angel. At pinabalak natin mag-camping sa area na yan. At hopefully mga friends natin ay makasama na rin sila in the future, para mas masaya kung madami tayo, lalo pa especially pag sa camping. Dahil family, para tayong family na. So ganun po. At nagpunta kami ng sa California. Ay yun po yung parang destination, yung final, parang yung final destination namin. Kasama ganoon din sa friend namin, dahil binisita yung tita nila doon. At meron din po kaming mga dapat asikasuin doon. Kaya yun po yung naging purpose din namin. At while going there, dumaan po kami sa mga tourist spots na madadaanan namin. Hindi po namin in-straight yung Sacramento, kasi yun yung destination talaga namin, o kaya Los Angeles. Kasi pagka i-google mo yan o Google Map, kaya sabihin sa'yo, dadaan ka dito sa Idaho, sa Oregon, and then Nevada, sa east, sa west area, all the way to Sacramento, which is around 22 more or less hours pagka straighten mo yun without stoppage, mga angel. So hindi naman pwedeng 22 hours ka magdadrive
Kahit hindi bawal din po yan sa kasi kailangan mo magpahinga. So ganun po pagka yun pa pag i-map nyo siya. Pero hindi namin ginawa yun. Umikot po kami ng Wyoming, Montana, Wyoming, and then all the way to Idaho, and then go to Utah, and then Colorado, and then sa New Mexico, and then Arizona, Nevada, and then all the way to California. Parang C yung style namin, parang gumanon. Pero it's very fun kasi I like, yun na sasabi ko, yung driving while traveling is very good dahil makaka-stop ka anytime sa mga tourist spot. Although sacrifice mo lang yung time mo at saka yung body mo sa pagdadrive, but sa amin sanay na kami at I love driving, kaya I usually prefer driving basta accessible siya ng car instead of taking the plane. Although maglaan ka ng extra time, extra days para kasi travel yan eh. Hindi naman yung parang jet na toink, gantong ka na, di ba? Pero yun, mga yun lang purpose. Kaya nag-drive po kami sa US, which is cheaper as well. Which is cheaper compared by using a plane. Kung makakuha kayo ng mga promotion sa airplane is of course malaking bagay yun. Pero sometimes hindi naman tayo makakaabil ng mga promotion kung hindi siya early booking. Kaya mas mura pa rin talaga yung pagka-travel ng byline. At some states o in the US is almost similar po yung prices sa Alberta. Yung gas ang medyo mahal, ang very pricey talaga mga ka-angel is everybody knows it naman talaga na pricey talaga at saka mataas ang cost of living. It's sa California mga ka-angel. At nagre-range lang po sa Montana, Wyoming area, Idaho yung gas is around 3 point something dollar per gallon. Gallon po kasi ang ginagamit nila. 1 gallon is equivalent po sa mga 3.7 liters po yata yan sa more or less sa 1 gallon mga ka-angel. Pag i-divide nyo yan, lumalabas po lang po na 1.12, 1.2 yung pag i-convert mo yan sa per liter dito. Although is a US dollar, so ganun po. So which is very good. Pagdating po sa California mga ka-angel, naku po, naggas po ako 5 point something yung isang per gallon. Kaya laki ng binayaran ko doon. Pero siguro 1 or twice lang ako naggasolina doon mga ka-angel. Hindi ko na pinuno yung pangalawa ko. Pinaabot ko na lang sa bandang Nevada kasi mas mura din. At least na yun. So pricey mga ka-angel. Ang California very beautiful din. Andyan yung mga sikat na mga like Hollywood, andyan yung Universal Studios, andyan yung Disneyland, andyan of course yung mga Hollywood Walk of Fame, andyan yung mga artista ng Hollywood nakatira, at marami pang iba. But yun nga, be prepare yourself with the bilihin kasi California, I think they have 2 taxes, I think mahal. But if you have a good job, masasanay ka na lang. Kung parang British Columbia, Ontario din, pagka nasanay ka na, carry naman. So yun, like I said, pray hard, it works, at saka hard working. So yun muna ang video natin mga ka-angel. Sa atin closing video ko lang yung isang video ko na nakalimutan ko siyang nagkaroon ng video ng nag-comment ng like ending videos. So ito na lang yung ginawa ko. At salamat po sa panonood mga ka-angel, at don't forget to subscribe to my channel para tuloy-tuloy yung paglalakwatsa natin at pag-share po ng mga additional information para magkaroon po kayo ng idea. At least kung kayo naman na mag-travel or anything that can help you in your daily life. So ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it works. Ito po ang inyong lingkod, inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you at thank you very much. Hanggang sa muli.